O eto pa ho, isang good news sa Pangulo, mga kababayan. Kasi ho, ang lagi sinasabi ng mga DDS, si Bongbong Marcos walang ginagawa. Si Bongbong Marcos, puro pangungurap lang sa gobyerno ang ginagawa. Eto, sasakit na naman ho ang ulo nung mga DDS. Palibhasa ho kasi, yung tatay nila, magkano yung naging utang o iniwang utang ng tatay nila, mga kababayan? Paki-comment nga dyan, Boy Tinapay at Jordan G. Magkano yung naging utang nila at iniwang utang sa Pilipinas ng kanilang tatay? Malaki ho. Pero sa gobyerno ho ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang ang gagawin ho uutang ngayon 2024 bago matapos ang taon, bayad lahat. Uutang ngayon para sa 2025 bago matapos ang 2025, bayad lahat. Ito ho, no? Sa 2025 ho, mga kababayan, 768 billion halaga ibinayad ng PBBM administration sa utang ng bansa ngayong taong 2025. Sabi ni Joseph Del Rosario, 7.2 trillion utang ni Digong. Iwan lang, ano? Yung mga ibang presidente, utang tayo. Sige, sino mananagot dyan? Sino magpapasa niyan? Di yung susunod na presidente. Pangulo yata, matatapos ho ata ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang wala pong utang nagbabayad ng utang. Di ba ano yung last year? Yung last year ho, kung di ho ka nagkakamali, nung tumungtong na po ng Nobyembre, 80% na ho, o higit pa, yung nabayaran na sa utang. Hindi ho utang ng buong Pilipinas o hindi po kasama yung mga inutang ng mga dating presidente, ha? Nililinaw ko lang po kasi yung mga DDS kapag ang dating Pangulong Duterte, yung ibinabalita nila, sasabihin, naku, kasama yung utang ng mga dating presidente ng Pilipinas, etc., etc. Idadamay. Ito, mga kababayan, hindi. No? Ito po, yung utang natin o inutang ng bansa natin sa panahon ng 2025. Ayan. Halos 768 billion pong halaga ang ibinayad ng PBBM administration sa utang ng bansa ngayong taong 2025. So ang posibleng mangyari ho dito, mga bossing, ay matatapos ang termino ni Pangulo ng walang iiwang inutang niya. Maganda ang strategy na ginagawa ng gobyerno sa pagbabayad ng utang ng bansa dahil sa loob pa lamang ng 6 na buwan ay nakapagbayad na tayo ng 37% halaga ng utang sa target ng administrasyon ngayong taon. Meron pong dedikasyon na magbayad ang ating Pangulo. Hindi kagaya nung sa dating Pangulo, utang lang ng utang, utang lang ng utang. Tapos kapag kaharap na ang taong bayan, ano lang po ang sasabihin? Utang na nyo. Puro mura lang. Tapos kapag kayong nagtalumpati at kung ano-ano ang pinagsasabi sa harap ng entablado o sa taas ng entablado, ang sasabihin po, napakagaling nila. Sabi ni Asnalak Corebon, nakabawas na ng utang, may armas pang-depensa. O di ho ba? Kasi paulit-ulit yung mga DDS Si Bongbong Marcos walang ginagawa. Si Bongbong Marcos puro ganito lang. Samantalang yung iniidolo nila na vice-presidente, mga boss, ayun, paulit-ulit lang ho. Paulit-ulit lang ng bring him home. Labas ng bansa, isang buwan sa Netherlands, uuwi ng Pilipinas, 1 linggo, tapos lalabas ulit. Sila pa ho ang may gana na magsabi na walang ginagawa ang ating Pangulo. Sila pa po ang may gana na magsabi na yung daw pong basmati rice, ang equivalent daw po nun ay 3 kutsara ng ating bigas. Ano kaya pumasok sa isip ng Vice Presidente? Bakit nasabi yun sa doon sa Kuwait, Hindi ko lang alam. Ayan mga bossing. Yan po ang mga magaganda na nangyayari.
no? Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yung tipong puro gala lang. Ngayon nga actually, hindi na nila nasasabi yung puro gala lang ang Pangulo eh. Dati paulit-ulit sila, Pangulo, gala na naman, gala doon, gala dito. Wala naman pong pruweba. Ang ating Pangulo naman po patuloy lang po sa pagtatrabaho. Pero binibigyan nila ng maling kahulugan. Yung Vice Presidente talaga ngayon, yun ang nakikita kong puro gala lang. Yun ang nakikita kong walang naitutulong sa bayan. Di ba, Ma'am Delia Rosario? Eto, tignan mo. Kay Pangulong Bongbong Marcos, biruin mo, yung pabahay. Yung pabahay, building, malakondo, with matching swimming pool pa. Actually, hindi ko in-expect yun, mga bossing, ha? Hindi ko in-expect yun, mga bossing, na magbibigay ng pabahay, tapos malakondominium, high-rise pa ho, mga bossing. Tapos sa baba ho, doon sa ground floor nila, meron pang swimming pool. Kapag binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang salita, nangyayari ho. Mga patubig, yung mga palupa para sa ating mga magsasaka. At isa pa ho, yung rice processing ho, mga bossing. O, nakita nyo ho yun? Ganoon ang ating Pangulo. Kaya dapat yung mga DDS dito ay nahihiya. Kasi bakit to? Magbibitaw kayo ng salita, walang katotohanan, hindi naman totoo. Wala kayong mga pruweba doon sa mga panira nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ho ang napapahiya? Di sila lang din ho, mga kababayan. Paulit-ulit sila, ganun. Walang ginagawa ang Pangulo. Tapos pag binatuhan po natin ng vlog, kagaya po ng mga ganyan, mga boss, pahiya po. Kaya nga ho, dyan sa comment section unti-unti na pong nawawala yung mga DDS. Unti-unti na pong nawawala yung mga kasulid. Bakit to? Hirap silang ipagtanggol ang kanilang idolo. Hirap silang ipagtanggol ang Vice Presidente, mga kababayan. Kasi wala naman naririnig galing sa Vice Presidente para ipagtanggol nila. Nasa news si PBBM, nasa province ni Lucy Torres, nagpamigay ng ambulance, vehicle sa iba-ibang lugar. Tingnan nyo ho yan. Walang humpay. Kaya paano ho natin paniniwalaan yung sinasabi nilang mga survey? Na kesyo daw po, pataas ang survey ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ng tutsa. Baliktad pa. Kung kailan nakikita, nahahalata ng mamamayang Pilipino na paulit-ulit lang po yung kanilang ginagawa at paulit-ulit lang po na paglabas ng bansa, sila pa yung tataas ang rating, sila pa yung tataas ang tawag dito, yung sa survey. Ano ho? Bobo ba ang Pilipino? Hindi naman ho. Di ba? Kaya hindi ho ako naniniwala doon sa mga survey na yun. Di ba, Ma'am Arlene Maroliano ng 6484? Mahirap pong paniwalaan yung mga survey na yun, mga boss. Kasi po, ang katunayan is eto po. Ayan yung mga proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga ginagawa po. Yung pagkaumutang sa umpisa ng taon, kailangan mabayaran hanggang matapos yung taon na yun. Hindi magiging pasan-pasan ng bayang Pilipinas. Hindi po masasabi ng susunod na administrasyon, etong si Bongbong Marcos umupo tapos tinambakan ng utang ang Pilipinas. Hindi po. Kasi talagang binabayaran. Pag tumubo, okay, may pambayad na tayo. At least meron na tayong gamit mga pangmilitar. Mas madidepensahan natin ang bayan natin. Ganyan. Hindi yung iiwanan mo yung bansa natin, tambak ng utang, ilan daw po? 7.2 trillion? Tapos sasabihin mo magaling ka? Asa na magaling dun? Tinambakan mo ng utang. Ginawa mo pahirap na naman. Dumagdag ka sa pahirap, ng bayang Pilipinas. Yung iba nga, nagreklamo, sabi nila, anak ng tokwa, hindi pa ako isinisilang o hindi pa inisinisilang yung anak mo. May utang ng 100,000. Di ba?
Eh, ngayon sa dami nung idinagdag na utang ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, magkano na kaya ang utang ng bawat isisilang na kabataan? Kay Pangulong Bongbong Marcos, umutang tayo sa umpisa ng taon, kailangan bago matapos ang taon, bayad natin lahat yang inutang na yan.